Together? Ready? Go. Sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. Amen? Would you like to wave around? Para baka may kakilala ka dyan. Kawayan mo naman yung mga katabi mo. I would like to say hi to those people from Manila, from Australia. Thank you for faithfully watching. Those who are from Manila also. God bless you. Please have a seat. It's February and we are seeing more people in red, all right? Bakit ba merong araw ng mga puso, pero walang araw ng bituka, ng atay, araw ng mga utak? Ba't parang walang ganun, ano? But truly, what we are interested in is that our love is growing more and more. And so as we spread this theme this February, it is very interesting to note that one of the most forgotten is the love for God. Your passion for God. If there will be a thermometer ng pag-ibig, saan masusukat ang pinakamataas mong lagnat? Pag-ibig sa mundo, sa paggawa ng pera, you're very passionate in making money. All right? You're very passionate with your family. Alright? Maya-maya po, pag mayroong holiday, agad-agad, nung araw, nagpapabook agad sa Boracay. You have to see that place also. And so ngayon po, habang nakaupo po kayo dyan, tanong lang po ito. Please don't be offended. You get to really examine our faith. Kasi po sabi po ni Paul, from faith to faith. Ang pananampalataya sinimulan mula sa simula ng iyong buhay Kristiyano, dapat hanggang dumating si Kristo. Paapoy ng paapoy, painit ng painit. Ganadong-ganadong mag-pray. Amen? Makisalamuha sa mananampalataya. You're so excited. And so that's one reason why we gather every week, so that it will boost our spiritual passion for God. Amen? Now, hindi ko po sinasabi na mag-full-time kayo lahat, no? Pero maganda pong pangarap ito, na sa dulo ng inyong buhay, in your retirement, you would be giving full time to the Lord also. Amen? Now, habang nakapagtatrabaho pa, ang tawag po namin dyan, extreme balance. You're working so hard. You're working for your family's house and new car. Pero at the same time, mainit na mainit ka rin, sinasabay mo yung paglilingkod mo sa Panginoon while you're on the job, while students are on school. Amen? Alright, so hawakan mo nga yung puso mo, kapain mo nga ng konti yung pananampalataya. Sabi po ni Lord, from faith to faith. Hindi po pwedeng you started in faith and then you end up faithless. The doubting Thomases of our time. Sana merong ganitong temperatura, di ba? Pagpasok mo sa isang mall, hindi nag-devotion. Pagpasok mo sa isang establishments, hindi nagpe-pray. Meron kayang ganon? Actually, there is a conscience in each one, but sometimes the conscience is too calloused. Hindi na po umuubra, hindi na po umaandar. And so, nasira po yung mga barometer ng atin pong pananampalataya. And so, pag nakakadinig po tayo minsan ng mga salita ng Diyos, kala natin, sinasaktan tayo ng Panginoon, pero totoo po noon, He wanted us to stimulate on our crisis. Crisis speaks of your faith. Amen? Ito po pinakamahirap Your pleasure can be an enemy of faith. Now, are you as cold as Caiaphas? Tatandaan niyo po ba ito nung dumaan tayo sa Gospels? Inubos po natin yun, Matthew, Mark, Luke, John. Nandun po siya sa lahat. Siguro pa isa-isang chapter lang. Minsan 2 chapter. Siya po ang kontrabida sa pelikulang Jesus. Sino ba siya?
According to Josephus, isa po siyang Jewish historian. Totoo pala tong Caiaphas na to na sinulat nila Matthew, Mark, and Luke, and John. Ano? Sino po ba siya? Ang tunay niyang pangalan, Joseph ben Caiaphas. Alright? Jewish high priest during the time of Jesus. He made sure that Jesus will be executed. He famously presided over the Sanhedrin trial of the Lord Himself. Hirap po pagka nagkaganito po kayo, you are very religious, nandito ka lang kasi relihiyon. Nandito ka, naku, ito pinakamahirap pong kausap, self-righteous moralist. Walang apoy yan. Very cold like Caiaphas. Yung bang nandun ka lang para i-maintain yung simbahan, siguraduhin mo na everybody is moral. Kaya pag nakakita ng kapitbahay yan, na medyo loose sa kanyang buhay, siyempre, maraming barkada, inom-inom, mabuti na lang hindi ako ganun. Naggagaganon po. Ang problema po ron, tumitigas po yung puso mo sa sobrang daming inis sa kapitbahay mo, sa mga kasamahan mo sa bahay, and you also, without knowing it, lose your love. Especially your love for God. At naiinis ka na sa mundo. That's what happened to Caiaphas. Cold. That's a big problem today. If it happened to Caiaphas, it can happen to many people. Leader ako dyan. Ay, naku po. Kaya pag nakakita ng youth, parang gustong kurutin. Medyo, tingnan niyo po mabuti, Kasi po naramdaman ko rin yun. Nagkakaedad na po ako. I turned 58. And so, I realized, marami na akong kinaiinisan din. Naiinis ako sa ibang pastor. Uy, nandito pala si Bishop. Nadidinig ako. Naiinis ako sa mga youth. Sabi ko, kung si Bishop kasi magsasalita sa'yo, huwag kang maiinis, nawawala yung Holy Spirit, nawawala yung self-control. Di ba? And so, lalamig ka pala pagka masyado kang self-righteous. Yung bang, ako malinis sa bahay, pag nakakita ka ng burara, patay ka. Sapagkat papatayin nito ang iyong apoy. Amen? Are you with me? Sa mga Valentine's program, minsan napipilitan nilang po magsama yung mga couple. Ano yan, sabi ng boss ko, attend tayo ng dinner for couples. Dapat nandun ka, ha? Patay po yung mga relationship. They were just there for the show. That's a big problem. Sabi nga natin na malakas, dapat mag-ingat ako na maging Caiaphas. Kaya mo yan. May mga ganito po kasi, sa loob ng simbahan po pwedeng, ikaw ang isa sa mga tinutukoy ng Panginoon. You have become a wolf in sheep's clothing. Ibig sabihin po niyan, isa kang nagpapanggap na sa pagmamahal sa Diyos, pero kasama mo ang mga nagmamahal sa Diyos. And one day you will bite. Extreme danger of our time. Inside church, inside the religion, you bite. Why? You are no longer a sheep. You have become in sheep clothing alone. Ang dami pong mga ganon, di ba? Yung may dala kang, nung araw may dala kaming Bible, ngayon wala na, Pero po pwedeng yung mga salita, the jargons. Cell group, umaten ako, galing ako ron, pagod na pagod kami. And so, you lose the passion for what you're doing. It's just a one bad habit. Think again. Now, the gospel people should need not be self-righteous fury. Dapat po nag-aapoy tayo because of the gospel of Jesus. Sabi nga ninyo malakas, my goal is to be passionate for God. So tingnan niyo po ito, uuwi po tayo mamaya, mag-i-evaluate tayo, kakain kayo ng lunch with your family, magsesesermo na naman yung mga nanay, late ka na naman sa church. Tapos sasabihin ng mister mo, parang si pastor ka na. Eto na, have you rejected the efforts of God in your life? Hindi ka na makapag-evaluate, hindi ka na makapagbulay-bulay,
Yung pala, nire-reject mo na si Lord sa napakarami. Dahil naiinis ka na, no? Nagagalit ka na, lumalamig ka. Ito po, komentaryo po ito ng Panginoong Jesus nung nandito po siya sa lupa. Kanino? Sa mga anak ng Diyos. Look at these words. He said, binabato ang mga sinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ng iyong mga anak kung paano tinitipon ng isang inahin ng kanyang mga sisi. What an analogy. Sa ilalim ng kanyang pakpak, ngunit ayaw ninyo. Imagine you're in church, ay, basta ako sisimba lang. Oo, mga ganun, no? And yet, there are many, yung mga masusugid po natin mga cell leader, believe lang po ako, yung pa, sister, text kita ha, sa Tuesday yon. Pero ayaw mo. Meron pong mga galawan Diyos po kasi, at sa panahon pong ito, ang church po hindi po yung mga mega churches lang. There are small churches, a church within the church, ang tawag po natin, cell group. Inaaya po tayo kasi po dito walang interaction, di ba? Walang kwentuhan dito eh. Pero mamaya alam ko may mga magkakape. Sino ba yon? Magkukwentuhan. Ang ganda, no? Buti pa yung mga lasenggo. Alam niyo po, ang lasenggo parang cell group po yan eh. Naglalabas po sila ng mga sama ng loob habang umiinom ng alak. Sasabihin niya, alam mo, Dre, yung isang anak ko, mga ganon, ha? Labasan ng sama ng loob. Pero ito po hindi labasan ng sama ng loob, labasan po ng galaw ng Diyos so that we can inspire each other. And yet, ito po yung isang bagong-bago nating gawain, no? Sa Maligaya po yan. Tuwing Sabado ng hapon, nakakatatlong session na po sila. Can you be sensitive to a gathering just like that and you say, I would like to support that. God is there. God is around the corner. I want to be part of that. Magyaya po kayo ng mga kapitbahay. Kasi po, ang business po ng Diyos, magtipon tulad ng isang inahin, nilalagay sa bagwis ng kanyang mga pakpak ang mga sisiw. Amen? Ang ganda po ng analogy ngayon. Kasi po yung mga sisiw, ang tawag po ng Bible sa mga bagong tanggap kay Lord, baby Christians, na? We're babes in Christ. And so, sino mas maapoy? Yung bago kay Lord o yung matagal na? Dapat po, para tayong si Ate Merly, no? Tuwan-tuwa kay Ate Merly. Thank you for that commentary. Ang ganda po ng inyong analysis. Kasi nakita niya po yon. Ang dami pong mga kasamahan niya, wala na. Pero wag niyo po siyang lalapitan para tanongin, sino yun? Alright. Isa po sa mga nakakatuwang talata sa Biblia, ito. Anong ginagawa ng Diyos pag matigas ang ulo mo? Potential, ito. Mga hari sa lupa ay nagkakasundo at sama-samang lumalaban, hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Ang dami pong idea ng mga gobyerno, di ba? Ng mga people of this world, your friends, organizations. Pero sabi niya, si Yahweh na nakaupo sa langit ay, ang ginagawa? Natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. So they are very zealous about many things apart from God. Napakahalaga po, yung program po ninyo, yung investment po ninyo, must be with God. Kundi, sabi ni Lord, ay, hindi na natututo. Napapagano si Lord. Ay, hindi man lang nag-pray. He did not consult me about this. Maloloko yan. May scam yan. And so, God wanted that we will be very passionate about consulting Him. Kung hindi po, kasama ka rin sa mapapagtawanan ng Diyos. Because ito po, Jewish proverb po ito, man thinks God loves. Oh. Avoid being too independent of God. Sino po sa inyo yung tingin pabigat po yung prayer? Paaring madali po kayo, nagmamadali kayo talaga, no? Ang ganda nitong idea to, maglalagay ka kagad ng pondo dyan and to no avail. Think about your relationship with God first. Pero para mangyari po yun, meron pong isang aklat ang pangalan, God's Passion for His Glory. Bakit tayo iniimbitahan ng Diyos na makipagrelasyon sa Kanya? Kasi po, isa sa mga dapat hindi tayo maligaw, God is very passionate about His honor. Yung Kanyang pangalan dapat laging naiingatan. And so, we have to discover, ano ba ang gusto ng Diyos, dapat yun din nagugustuhin ko. Amen?
Oh, dapat po ganon. We will be aligned with what God wanted. Tingnan niyo po ito. Famous Psalm 23. Sabi po ni David, He leads me in the paths of righteousness for what? For His name's sake. Dapat po yung drive po natin, hindi para sa atin. Para sa Diyos to. Lahat dapat para sa... Magluluto ako ng masarap para sa mister ko, para dumalo sa church. Bakit? For His name's sake. Amen? Mag-aaral mabuti ang isang estudyante. He will be driven for scholarship, for excellence. Why? For His name's sake. Mag-aasawa ako ng maayos. Meron po tayong ganda, no? Naging speaker po namin si Ate Rosel. Ang ganda po ng testimony nila lang dalawa ni Kuya Bernard. They will be getting married this coming February. February na pala, no? Kailan ba yun? Baka nakalimutan ko. What a story. We shared their story to the young people dun sa 11 o'clock ba yan? O sa 1 o'clock? Huh? And it was just exciting to see and to present that God is honored in a relationship for His name's sake. Amen? They have waited for 7 years. What a story. Yung iba po, biglang nagmamadali na lang. Mababalitaan mo na lang ay, Pastor, pwedeng attend ka ng kasal namin. Pwedeng ikaw magkasal? Urgent eh. God is not honored. Now, I want us to come into the love of God. Are you attracted to the love of God? We have to. Tingnan mo, sabi po niya, again, to His people. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. We have to be driven to His love. Lord, ang dami ko ng attraction sa mundong ito. All of them seems good. Pero ito, hindi ko pa po na-try. I must be attracted to God's love. Amen? I must be attracted to His compassion, to His mercy, to His forgiveness, to His generosity. All of this would come to nothing if we will never be silent and really experience God in a corner. Po, pwede rin po ito, yung bang naranasan nyo ang Diyos na nagkabali-bali na yung buto mo, nagkabagsak-bagsak na yung negosyo mo. Kaya ako hanga po kila Manny Pacquiao. At the height of their career, they fell in love with Jesus. Connie Reyes Momar, at the height of her career, she gave up Big Soto and fell in love with Jesus. There are people who are like that. Hindi hinihintay na sumemplang. Ay, lalapit na ako kay Lord, semplang na eh. Ngayon po, sa panahon ng iyong tagumpay, ang ganda po lumapit sa Diyos. Habang kumikita ang iyong negosyo, amen? Habang marami kang parokyano, habang masaya pa ang pamilya, wag po niyong gagamitin yung Sunday niyo for outing. Now, why love God? You ask me? Sinagot po ng Bible yan long ago. Sabi po ni John, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Are you responding to God's love? Amen? Are you aware that God loves you? Are you aware that God is so in love with you? You are the apple of God's eye. God is interested with you. Amen? Can you shout out loud? God has me as the apple of His eye. Natandaan niyo po yan? Nakatingin yung mga mister niyo sa inyo nung kayo ay teenager pa? Crush na crush kayo? Ganun po ang Diyos. Lagi siyang nakasilip po sa inyo. Amen? God loves you first. God loved me first. Dahil po dyan, ang expect lang ng Diyos, you must love Him back. Alright? Now, how do we reignite your passion for God? Ito po, pang mga Christian po kasi ito, kaya ginamit ko yung reignite. Paano natin pag-aapuyin uli? Ang tagal ko na. Alright? Now, isa-isayin po natin. Go nearer Him in crisis. Malapit ka na, pero mas malapit pa. Di mo to si David? Siya po, mandirigma po kasi si David eh. Sanay po siya sa delikadong mga lugar. Dangerous lives. He lives within enemy lines. He said, deliver me, O Lord,
from mine enemies, I flee unto thee to hide me. Ang Diyos po pala pwedeng takbuhan. Amen? Pwedeng tanggulan. He will defend you when you go to Him. Lord, nagkamali po talaga ako. I made this blunder. Hindi ko po alam paano magsimula uli. Can you help me? Amen? In a season of crisis, go near Him. Hindi po yung ganito, yung nakakahiya naman sa church. Saka na ako babalik pagka naiayos ko yung buhay ko, wrong again. Kasi po, habang lumalayo po tayo sa church, nalalayo rin po tayo kay Lord. Nawawalan tayo ng gana. Because the church is God's program, God's tool to really help us out. Amen? No? In crisis, tama po yung ginawa ni Celine. When there is a crisis, dun sa kanila pong Tita Francine, we consulted each other, we pray hard, we visited them, we made sure that they will go through the process. All right, now. Isa po sa gustong-gusto ko na mangyari sa atin, naging estudyante tayo ni Lord. Alam niyo po, ibig sabihin ng salitang disciple? Disciple simply mean student. Pero hindi yung student ngayon, ha? Yung student po, isa sa simpleng rendering, follower. Ibig sabihin nun, kahit saan nandun yung mentoring, nandun ka. Saan yung teaching, nandun ka. Sapagkat gusto mo umangat yung iyong faith. Amen? No? Followership. Learn from Him. These are from the words of Jesus Himself. Pasanin nyo ang aking pamatok. Burden ba ang umattend sa school ko? Pero dapat matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Ito po yung mga shepherds po natin. Minimit ko po sila every month. No? Once a month, yung pong mga outreach leaders. Meron po kaming special session to make sure they do it right and they do it continually. Amen? So, pagka kayo po, may hawak na po kayong isang outreach na magiging simbahan, we would invite you to be there. Alright? Pe-pray po kami dyan. Pagkatapos po, nag-aaral kami, we consult each other's concerns about the ministry to make sure we keep on keeping on. Amen? Now, eto po Pero meron din po mga cell leaders meeting. February 13, Sabado, dito po yon, we will have cell leaders gathering. Kasama po yung ibang mga simbahan nga lang so that every cell leader would really know how to get input from God. Why? Ang gusto po ni Lord, we will be of the same faith frequency. When I was reading on social media, I got encountered this one. Sabi niya, over-socialization is killing you. In your individuality, pinapatay po niyan. Social media can destroy your personality. Pwedeng suplada ka na. Kasi sanay ka na nag-iisa di ba? Pero hindi lang po yun Napansin ko, you could not develop, sabi po niya, where the real world changes into simple images, and then the simple images become real to you, and effective motivations of hypnotic behavior. Wow, nahihypnotize ka, ayaw mo nang tumayo. Gayon po yung kwento ng mga nasa mga sites. Either game sites, porn sites, exercise, TikTok. It's very hypnotic. It destroys because it's not a real world. Ang tawag po noon ay virtual world. Convictions are not developed or it's not getting deep if you have not time to process thoughts. Kaya pala ang babaw kasi lagi kang nasa tao Yun naman ang isang problema. Lagi kang nandyan sa gadget mo. Hindi ka makapag-process ng doktrina, ng mga paniniwala mo. Talaga ba dapat mag-pray bago umalis ng bahay? Hindi mo ma-process yun. Bakit? Wala kang time. Talaga ba dapat magbasa ng Bible? Hindi mo ma-process yung conviction. Why? You're always socializing. So kailangan po may time tayo alone with ourselves. Amen? Alone with God. Kasi po, ito po sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. Meron po ba kayong ganyang intimate relationship? And so, isa po sa mga kailangan po, we have to really recognize the voice of God in your life. Be very discerning. Why? Because people will come to deceive you, to cheat you, to make sure that you are called just like them. Begin to know, Lord,
Gusto ko po kung ako tupa po niyo ko, nadidinig ko dapat ang tinig mo. Begin with your time alone with God. Amen? Magsasalita po kayo. Alam niyo, minsan, pagkagising ko pa lang po, meron na pong mga mensahe ang Panginoon. Titingnan ko na lang. I know when God is the one speaking. Ingatan niyo po ito, ha? Ang dami nga, bukas na bukas po ekonomiya, ha? Lahat ng panloloko nandyan. No? Lalo na po yung punta ka rito, just give me this money, mag-deposit ka lang, ang daming kumakagat. Grabe po, Now, aim for revival in your life. David prayed like this, Revive me, O Lord. Kanino? Para kanino? Not for myself, but for your name's sake. God is very passionate for His name. Our young people today could not stand listening. There is no chance for revival when you could not be quiet with God. Subukan po natin ito. Amen? Lalo na yung mga nanay, pumasok yung sa trabaho yung mister mo, you're alone in the house, pumasok yung mga anak mo o naglalaro. Maganda po, meron po tayong solitude talaga. That's when revival comes in. Revive me, O Lord. That's a very good prayer. Lord, parang hindi na ako katulad ng dati, ha? Lord, revive me for your name's sake. Alam niyo po ba, gusto ng mundo talaga, sumikat, To be world-renowned is something each one wanted. Makilala. Gusto natin malagay mukha natin dyan, Sa mga bundok, nauukit yung mga mukha natin. Ito po, sa po yan, Sa Rushmore, Mount Rushmore. National monument po yan ng mga presidente ng Amerika. Sino ba yung mga yan? Hindi niyo kilala, di ba? Pero sikat po yan. Ito po yung apat, Mukha po yan ni Abraham Lincoln. Ayan, Thomas Jefferson. Ito po, George Washington. Ito po naman si Theodore Roosevelt. Yung sa Muñoz. Taga Muñoz lang yan. Roosevelt, sabi nyo. Pero tayo po, ang passion po natin, God's renown. Amen? Amen? God's renown. I want the name of Jesus be published in my writings, in my conversations, tatatak sa puso ng mga kausap ko, ang pagkasikat ng Diyos. Sisikat ang Diyos dahil sa akin. Amen? Seek His renown. Alam niyo po itong lugar na to, Bayabasan, kasulok-sulukan na po yan. Malayo na po, wala pong interesado masyado dyan, pero naging interesado po tayo, dinudumog po yung mga gawain po natin. Amen? Amen? Palakpakan na natin si Lord, Sabi nga natin sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, sumisikat si Lord sa kasulok-sulukan. Amen? Yung nag-testimony kanina, anong lugar yon? Saranay, di ba? Ang Saranay po, ilang politiko nagpunta na ron? Pwede ba silang mag-regular doon? Maybe they're not interested. The roads are not even clear. Bako-bako, si Rene lang ang tumatakbo ron ng 100 kilometers per minute. Look at these words from David again. Sabi niya, according to your name, O God, so is your praise to the ends of the earth. Gusto ni Lord, lahat ng mga sulok, sumikat siya. Amen? Si Lord po, dapat hindi po malalaos. Amen? Amen. Palapakan natin ang pangalan ng Panginoon. We are recipients of His mercy, kaya dapat mag-respond tayo kay Lord. Tingnan mo nung sabi po niya, kung tatanggapin ko kayong mabuti. Alam mo, nagkamali po tayo, nagkasala tayo. Sabi niya, kung tanggapin ko kayong mabuti at di ko gawin ang nararapat sa inyong masasamang lakad at gawain, makikilala niyong ako si Yahweh. People who sin, people who has a very dark past, should promote the mercies of the Lord. Dapat po nagpapatotoo tayo. Ang grabe yung ginawa ko nung araw. Nilapastangan ko ang Diyos, ang asawa ko, pero pinatawad niya ako. I started over again. Promote the name of the Lord. The mercies of God. Sabi niya, His mercies are new every morning. Pero bakit nangyari po yon? Kasi po yung kanyang ngit-ngit, inadjust niya, inatras niya sa atin, binuhos niya lahat kay Jesus. Hindi ka pa ba magpapasalamat nun? Tinanggap lahat ni Lord yung mga sumpa na para sa akin. Kaya dapat thank you ako. No?
Meron po akong kausap na businessman, sabi niya, nabangga ako nung isang araw. Okay? Sabi niya, agad-agad na guilty ako. Sinubukan ko kung paano bumawi kay Lord. That's something. Ang tawag po ron, response to the mercies of God. Hindi po yung pagka, lalo tayo nagmamalaki, lalo tayo tumitigas. We have to learn how to reach out for Jesus also. In response, para po maging passionate ka kay Lord. Paano malaman na passionate ka? Anong measurement? Anong thermometer dyan? You're reaching out for others. Kinukwento mo talaga siya. Ang Diyos mahabagin, mabait. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, sabi ni Jesus. Ha? At ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Ha? Ano ba ang passion ng Diyos? Ano gusto niyang gawin? Mag-ipon. Are you joining Jesus in gathering children, young people, or fellow moms, fellow dads? Sumali na po kayo kasi sabi po ni Lord, ang hindi ko kasamang mag-iipon ay naninisod, nagkakalat, binubulabog yung mga tao. Oh, hindi ako doon. I'm passionate for God. I must join this team. Pili po kayo ng isang team. No? Lalo na yung mga mahihinang grupo, yung maliliit pa lang, nagsisimula, tulong po kayo. Kisilin, kausapin niyo mamaya. Pinupus po namin yung Palestina. No? Amen? Pinupus po namin yung San Jose. Okay? Now, I want you to think like this. May nagsabi sa akin, kung talagang Diyos ng pag-ibig, bakit magtatapon siya ng tao sa impyerno? Wow! That's very profound question. Naisip niyo po ba yun? Ay, nako, ito po bibigyan ko yung sample Ate Christy. Sabi sa akin ng mga hindi magbabagsak ang DepEd ngayon kasi online. Totoo ba yung chismis na yun? Na hindi magbabagsak? Kaya po, ang dami po, very loose sa pag-aaral. Ganito rin po itong concept na ito. Ay, mabait ang Diyos ngayon. Hindi siya magtatapon sa impyerno. Wow. You're wrong. Look at this. Sabi ko, bakit? Binigay sa akin ng Lord ng talatang ito. Sabi ni Jesus, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, lahat papatawarin, except for one. Ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Grabe. Katok ng katok yung Holy Spirit sa'yo. Pina-attend ka ron sa me and dad. Umattend ka ron isang beses. Tapos sasabihin mo, umattend ako, nag-pray to receive Christ ako, pero pag hindi po kayo tumugon sa Panginoon, it has to be a continuing response. When I go to people who are sick, isa po sa ina-expect ng Panginoon, teka muna, pinuntahan ka na ni Pastor, last 2 minutes ng buhay mo to. You have to respond to the Lord. Kaya po pala may pupunta sa impyerno because God knocked on their hearts through the Holy Spirit and they kept on ignoring it. Same lifestyle. No church, no Bible study, no prayer, no spiritual leader in their life. Think again. Are you with me? Hindi po pwedeng ipamalita ito. Ay, lolo ko, tumanggap kay Lord yan, pero no response. No continuing response. Hindi po kasi magic yung pray to receive Christ. It has to be manifested in your faith. Maliban na lang kung tulad ka ng magnanakaw sa krus. Sabi ni Jesus, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso, tapos po namatay na po kagad. Pero kung yung lolo mo, yung tito mo, hindi pa namatay, encourage them to go to church. To have a cell group in their house so that they can respond continually in the knocking and the prompting and the convicting works of the Spirit of the Lord. Amen? You have to do it. Kumbinsihin yung patuloy, tuloy-tuloy. Yung faith, continuing, from faith to faith. Tuloy-tuloy na pananampalataya po ito. Hindi yung one shot. Umaten ako, pinagbigyan ko kayo, Umaten ako sa me and dad. And you will perish. Why? It has to be from faith to faith. Amen. This is a season of God's end-time harvest. Isa po sa pambihirang
po pwede niyong ipakita na mahal niyo ang Diyos talaga? Sabi mo nga sa katabi mo, sipagan natin. Sipagan natin kay Lord. Amen? Amen? Sige, tumingin ka sa kaliwa, saka sa kanan. Sipagan natin kay Lord. Oy, pwede ba i-claim nyo kay Lord to? Walang mamamatay, ha? Aabutan tayo lahat ng rapture. Amen? Grabe, no? Lord, excited ako. Todo ko na po ito. Maglilingkod ako ng gusto. At pasalamatan naman si Lord, no? Mag-11 months na, COVID-free. Palakpakan natin si Lord, no? Ang galing po ng Diyos. Salamat. Ano? Pag-pray nyo lagi yung handling po ng Science City of Muñoz. Ang ganda. Ano? Ang original po niyan, customer service is the new currency. Do you believe that God can reward you? Take a look at these words from Jesus Himself. Together, can we? Go. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, bukid, dahil sa akin, at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. There is difficulty, yes. Pero there is reward. Amen? Amen? Sabi ni Lord, iniwan mo ba lagi yung bukid mo? Halos napabayaan mo na dahil sa... Pero huwag niyo pababayaan. May mga suso, kailangan lagyan ng fertilizer, asikasuhin ang bukid, pero minsan napipilitan tayong iwanan yung mga trabaho natin, yung mga pamilya, because they can grow even without you. That's the truth. Sabi ni Lord, babalikan ka niya. He will reward you houses, lands, and other properties for the glory of God. Amen? Why? He is passionate for His name. Gusto niya, sumikat yung pangalan niya talaga. His renown would be all over the world. It should be world-renowned Jesus. Mag-umpisa tayo sa paligid natin. Abutin po natin yan. Kasi po si Lord, kung sisipagan ko, gagantimpalaan pala ako. Amen? Amen? Can you have that faith, Lord? Hindi ko na po nais yung sweldo ko rito. Aabangan ko po yung gantimpala mo po talaga rito sa akin. I'm excited for what you're about to do. Si Lord po magtitip sa atin. Amen? Ay, malaki po mag-tip si Lord. Parang si Steve Kerr. Ha? Wow. Can you recite this with me? Sipagan natin kay Lord. Also, isa po sa patunay na talagang mahal mo ang Diyos, pagtanggol mo naman siya. Amen? Sino po nagsabi nito? Content for the faith. There's a small book in your New Testament. It says Jude. J-U-D-E. Hanapin niyo po yun. Verse 3. Isang chapter lang po yun. Pinakamaiksing aklat. Ang sabi niya, huwag mo namang hiyain si Lord ng pananahimik mo. Pagtanggol mo siya sa anak mo na ayaw mag-church. Pagtanggol mo siya sa asawa mo na pinipigil ka, hinihila kang pababa. Pagtanggol mo siya, content for the faith. Why? Kasi po, we are in a war. And finally, gusto po ng Panginoon, gandahan natin pagkakaloob din natin sa Kanya. Paano malaman na mahal mo siya? Ay, ang laki ko magbigay kay Lord. Amen? Okay? Let's pray together. Offer your strength to God. Your time. Give time to God. Offer your songs to God. Do you have a new song in your heart? Increase your offering to God. We are not as cold as Caiaphas. We will not be religious, self-righteous moralists. But we will be people on fire for God and for His gospel. Kausapin mo kami, akayin mo kami, Panginoon, upang we would have a take-home of the truth that you really wanted. In this, your name will be proclaimed to the ends of the earth. And people around us that we have impact, people that we have influenced, would speak of your name too.
Salamat po, Panginoon, sapagkat lagi mo kaming inaakay dito upang palakasin ang aming pananalig sa iyo at pag-apuyin sa ngalan po ni Jesus. Amen. God bless you. Palapakan natin ang Panginoon.